helps me, and darkness yields to light. Though smiles may mask my brooding doubts, while sight on earth is dim, through faith the God of peace reveals eternal peace within. Oh, how sweet will be to meet the Lord when he comes in glory by and by. What a song of praise will be outpoured when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. We will have our robes all white as snow when he comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when he comes in glory by and by. 7 o'clock na po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Palagi pong kagalakan na kayo ay makasama namin. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina po at sabay-sabay po nating tunghayan, isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon. Palagi tayong nagkakaroon ng bisita, kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, nakikilala sa inyong katrabaho at classmates. Yan. Kaya hamon po namin sa inyo, kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari nyo rin pong mabalikan ang ating mga nagdaang gawain. Meron po tayong Facebook group. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Pinopost po natin dyan ang ating mga nagdaang gawain. Pwede po kayo mag-comment, magtanong, even your prayer request. Kagalakan po na isama namin kayo sa ating mga pananalangin. At kung kayo po ay hindi busy, after po ng ating gawain, meron po tayong breakout sessions. Kaya kung nagnanais po kayo na makipag-sharing time, ang inyong natutunan, napakinggan ngayong gabi, mangyari po na magpaiwan po kayo. May makikita po kayo dyang join doon sa ating mga kapatid na rooms. Kaya mag-join po kayo. Palagi po tayong nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sinasabi po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, tinatawagan ko po ang ating Missions Department Head, Brother Joel Millares, para po sa pagbati. Wait, parang wala pa ang Kuya Joel. Yung JL Millares, JM, si Kuya Joel ba yung account na yan? So baka po hindi nakaabot, ipagpaumanhin po natin. At sa ngalan po ng Missions Department Head, lagi pong kagalakan na kayo po ay makasama, makita sa ating gawain every other Thursday. Ano po, kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa palagi niyo pong pagdalo sa ating gawain. At ngayon naman po, bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain?
Ano nga po ba ang HOPE meeting? HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 HOPE meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa sa inyo ay mahamon sa gabing ito. Tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan ng pag-awit. Kung alam niyo po, makisabay po tayo. Awitin natin, linisin mo ako. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangal ng pagliling.
Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Masumpungan nawa tayong malinis at nagtatapat sa ating Diyos, sapagkat karapat-dapat ang papuri sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Ngayon po, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Francine Hart Aguinaldo, at susundan po ng handog na awit ni Kuya Lemuel Gulapa. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Francine Hart Aguinaldo, anak ni na Fe at Lito Aguinaldo. Lumaki po ako na ang pareho ko pong mga magulang ay nakakakilala sa Diyos at aktibo sa mga gawain sa church. Kaya bata pa lang po kami ng aking kapatid ay kami ay nakakabahagi na sa mga gawain na para sa Panginoon. Katulad ng praise and worship team, pagmimisyon sa Isabela at Karamoan at iba pa po. Noong bata pa po ako ay hindi ko po masyadong naiintindihan kung bakit kailangan kong gawin ang mga gawain na ito. Dahil nakikita ko po na ang kapwa ko bata ay hindi naman po ito ginagawa. May pagkakataon po noon na napipilitan na lamang akong gawin ang mga gawain na para sa Panginoon dahil sa takot na ako ay mapagalitan ng aking mga magulang. Ngunit ang lagi pong paalala sa amin ng aming mga magulang ay hindi namin ito ginagawa para sila ay ma-please namin, kundi ito ay ginagawa namin para sa Panginoon. Kaya kahit inaantok pa kami ay ginigising nila kami ng maaga tuwing araw ng linggo upang sumamba sa Panginoon, at kahit madami kaming kaabalahan at mga gawain ay kailangan namin itong itigil upang makapag-SBC. Sa kabila po ng pagiging aktibo sa mga gawain, may mga pag-uugali pa rin po na hindi mabago-bago at gawain na nakaayon sa makabundong gawain. Sa tulong po ng pagpapaalala ng aming mga magulang, pag-SBC at pagbebereyan, ay sa biyaya po ng Panginoon ay unti-unti po akong lumalago sa aking buhay espiritual at nababago ang mga pag-uugali na di magaganda. Ito pong pandemic ay natutunan ko po na di lamang magbasa ng Bible kundi mag-devotion din na higit na nakatulong sa akin upang lalo kong maintindihan ang salita ng Diyos. Ako din po ay nakakasama sa prayer meeting na hindi namin nadadaluhan dati at praying as one. Ito po ay nakatulong sa akin upang mag-improve ang aking pananalangin at mas mapalapit pa sa Diyos. Malaki din po ang naitulong ng Rohi Help sa aking paglago. Sa Rohi Youth Mentoring po ay naituturo sa amin ang dapat na gawin ng isang kabataang mananampalataya. Nakakapagtanong din po ako dito ng mga bagay-bagay na hindi ko po lubos na maintindihan. Marami pa pong dapat baguhin at gawin sa aking sarili at i-improve palalo sa aking paglilingkod sa Panginoon. At naniniwala po ako na sa tulong ng Panginoon at gabay ng aking mga magulang ay hindi ito magiging imposible. Sa akin pong pagtatapos ay nais ko pong ibahagi ang nabasa ko po sa librong hiniram ko po sa church na may pamagat na Do Hard Things. Sinasabi po doon na ang culture natin ngayon ay nagpro-promote ng comfort at hindi mga challenges. Ang lahat po ay puro sa paghahanap ng paraan kung paano makakatakas sa mga paghihirap at mga responsibilidad. Ang hamon po dito bilang isang kabataan na mananampalataya ay ang kakitaan ng kaibahan sa mga kabataan ng mundong ito, na mayroon po tayong kagalakan at katapatan na naglilingkod sa Panginoon kahit dumadanas man sa mga pagsubok, na nakikita po sa atin na sa kabila ng may pandemya ay nagpapatuloy po tayo sa pagpapahalaga natin sa mga gawain na para lamang sa Kanya at maging sa paglago ng ating mga buhay espiritual. Ang paglilingkod po ay walang pinipiling panahon at edad, basta po ito ay para sa Panginoon natin ginagawa. Sinasabi po sa Filipos 3:12-14, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko.
Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. O kay tamis na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking salay hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Nang kay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Amen. Maraming salamat kay Heart sa iyong buhay at pagtotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog sa atin ni Kuya Lem. Muli ng Panginoon sa inyong mga kapatid. At ngayon po ay handa natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito. Ihahatid ng kanyang lingkod, Pastor Marlon Medrano. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Malinaw po ba yung aking audio bago po ako magpatuloy? Clear po ba at malakas? Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa
atin pong mga buhay. Ano? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain at isa sa ating pong pinagpapasalamat na ang ganito pong mga pagkakataon ay bahagi ng ating pong pagsamba sa Diyos, yung pong sama-samang pakikipag-aral, sama-samang pakikinig, sama-samang pagbabahaginan ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabi tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Roma. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil ngayong gabi ay meron po kaming pagkakataon minsan pa na magsama-sama, bagamat ito ay virtual, ay po pwede pa rin itong gamitin upang kami, Panginoon, ay mapaalalahanan ng iyo pong mga salita at mapalakas ng iyo pong mga salita. Dalangin namin, o banal na Espiritu, ang iyong pagsama at paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong tema sa taong 2026, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. At yung pong ating annual text ay makikita sa Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. The sovereign God served faithfully with humility for His glory. Sa gabing ito po ay atin pong tatalakayin ang aklat ng Roma. Nung pong unang pagkakataon na ako'y magbahagi sa Hope Meeting ay sinimulan natin yung pag-aaral sa chapter 1 ng aklat ng Roma, at ngayon po sisikapin namin tingnan yung pong chapter 2 ng Book of Romans. Kapag po tiningnan natin ang tema ng Book of Roma o yung pong aklat ng Roma, ito po yung atin pong makikita ang katuwiran ng Diyos na nahahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang pangunahing tema po ng sulat ng mga tiga-Roma o ng aklat ng Roma ay ang katuwiran ng Diyos at kung paano ito nakakamit ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na ang lahat ng tao ay nagkasala at nangangailangan ng kaligtasan, at ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa ng kautusan. Pag tinignan po natin ang Book of Romans, ay meron po itong mga pangunahing tema. Una, makikita po natin ang tema niyan ay yung pong katuwiran ng Diyos. Then yung pong pangalawa, pananampalataya at mga gawa. Pangatlo, yung pong pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. At yung pang-apat, pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. So ngayong pong gabi ay atin pong titingnan ang Roma chapter 2. At makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma chapter 2. Babasahin ko po ang sa verse 1 hanggang verse 8. Ang sabi po dito, matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masamang ginagawa mo rin naman? O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos.
sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Next slide. Tingnan po natin yung atin pong pasimula dito po sa aklat na ito. Kung atin pong titingnan, meron pong dalawa tayong thesis na makikita upang makita kung paano pa rin mawawala ang mga taong walang direktang paghahayag ng kalooban ng Diyos. At yung pong pangalawa, upang makita kung paano ang mga taong maaaring may nakasulat na batas mula sa Diyos ay nangangailangan pa rin ng kaligtasan. Next po. Tingnan natin yung susunod. Yung pinakabuod po noong chapter 2. Dahil malinaw na ipinapakita ng kalagayan ng daigdig ng mga hintil sa unang kabanata, tinutukoy ni Pablo ang kanyang mga komento sa mga taong nagpapasya ng paghatol sa iba samantalang sila mismo ay may kasalanan sa parehong mga bagay. Binigyan diin niya na nanganganib sila sa matuwid na paghatol ng Diyos na magbibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ang paghuhukom na ito ay maghahandog ng buhay na walang hanggan o puot at galit na ibinigay ng walang pagkiling at ang desisyon ay batay sa kung ang isang tao ay gumagawa ng mabuti o masama. Yan pa yung makikita natin, yung pinakabuod niya sa verse 7 to 11. Next slide. Tingnan po natin yung susunod. Upang bigyang katuwiran ang paghatol sa mga hintil na walang nakasulat na kautusan tulad ng mga Hudyo. Pinatunayan ni Pablo na ang mga hintil ay sa kalikasan ay maaaring gumawa ng mga bagay na nakapaloob sa kautusan at ang kanilang sariling mga konsensya ay magpapatotoo sa kanilang pagkakasala sa araw ng paghuhukom. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Pablo ang pangangailangan ng mga hintil ng kaligtasan. So makikita po natin, ang diin talaga ni Apostol Pablo sa Book of Romans ay ang kaligtasan na nagmumula lamang sa Diyos. Tingnan po natin ang susunod na slide. Baka isipin ng mga Hudyo na ang pagkakaroon nila ng kautusan ay nagpapalaya sa kanila mula sa kaparusahan. Ipinakita ni Pablo, sila rin ay nangangailangan ng kaligtasan, bagamat taglay nila ang kautusan. Ang kabiguan nilang sundin ito ay lubos na nagdulot sa kanila na iligaw ang Diyos at lapastanganin ang kanyang pangalan. Verse 17 to 24, pag tininin po natin yung chapter 2. Sa pagpapakilala ng isang kaisipang palalawakin niya, kalaunan sa sulat, binigyan diin niya na ang tunay na Hudyo ay yung tuli sa kanyang puso at hindi lamang sa laman. Tingnan po natin yung verse 29. Ang sabi dito, ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Tingnan natin ang susunod na slide. Tingnan natin po yung pinaka-outline. Pag tinignan po natin yung verse 1 to 16, ang pangangailangan ng kaligtasan ng mga hintil. Makikita po natin dyan, maging ang mga hukom ay hahatulan. Tingnan po natin yung verse 1. Makikita po natin doon sa ating binasa. Sabi dyan, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganon. Ang hindi inconsistent na hukom ay humahatol sa kanyang sarili. Number 2, ang mapagkunwaring hukom ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng katotohanan. Pangatlo, ang mangmang na hukom ay hindi maganda ang dahilan.
Ano po, tingnan natin yung mga sumusunod na talata pag binasa natin. At pang-apat, ang mapagmataas na hukom ay nag-iingat ng puot ng Diyos. So ito po yung pinaka-outline. Next, tingnan po natin ang susunod. Yung pong letter B, ang sabi dyan, ang hindi pagkakaroon ng nasusulat na batas ay hindi exempted sa paghatol. Verse 12 to 16. Sabi po doon, ang mga nagkasala ay masasawi pa rin. Sabi po doon sa verse 12. Sabi dito, ang lahat na nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moses ay parurusahan, ngunit hindi batay sa kautusan iyon. Subalit ang lahat naman na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Yung pong verse 13 to 15, tumutukoy naman ang mga hintil ay may batas. Sabi dito, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. So pag tinignan po natin yung verse 16, sabi dito, si Jesucristo ay hahatol ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Basahin po natin, sabi po, ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So andiin po dito, makikita natin na yung pong paghatol ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, maging ang paghatol ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Next slide. Yung pong pangalawa, ang pangangailangan ng kaligtasan ng mga Hudyo. Pag tinignan po natin yung verse 17 hanggang 29, ang sabi diyan, ang mga Hudyo ay hinatulan ng kanilang sariling batas. So ang paglalarawan sa sarili ng mga Hudyo, verse 17 to 20, ang kawalang pagkakapare-pareho ng mga Hudyo at kawalang kapuri-puri sa Diyos, verse 21 to 24, ang limitasyon ng pagtutuli, verse 29 to 25 to 29. So sabi doon yung pong number 1, nagpapawalang bisa sa paglabag sa batas. Ang tunay na Hudyo ay isa na tuli sa puso at espiritu. So dito po sa chapter 2, binibigyan diin ni Apostol Pablo na yun pong pagpapahalaga sa mga panglabas na ritual, na ito po hindi makapagliligtas kahit pa tayo ay sumunod doon po sa kautusan. Kahit pa buong pusong masunod natin yon, hindi po yon makapagliligtas sa atin. Mga ritual, ang makapagliligtas lamang talaga sa tao ay ang ginawa ni Kristo. Next po, next slide. So, tingnan po natin yung mga mahalagang salita dito po sa atin pong tiningnan na pag-aaral. So, yun pong paghatol, sa ilang lugar, ang idea ay pag-unawa. Sa ibang lugar, paghatol, ang idea ang dapat matukoy sa konteksto. Kaya napakahalaga sa ating pag-aaral sa Bible, pag mayroon po tayong binabasa, napakahalaga na alam natin kung sino sumulat, alam natin kung sino ang sinusulatan, alam natin kung ano ang layunin noong sulat. At dito po sa pagkakataong ito, nakikita po natin na ang sumulat si Apostol Pablo at ang kanya pong sinusulatan dito ay iglesia ng Roma, na maaaring may mga Hudyong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ngunit merong pagnanais na sumunod pa rin sa kautusan. At meron din mga hintil na naniwala sa biyaya ng kaligtasan na nandoon sa iglesia. So makikita po natin yung pong galit, ito po sa kaso ng Diyos, isang makatarungang pagkadismaya bilang tugon sa kasalanan. Yung pong batas, kapag nauuna sa tiyak na artikulo na ang
Sa Griego, karaniwang tumutukoy ito sa batas ni Moses. Kung hindi, maaaring tumutukoy ito sa alimang batas, sa pangkalahatan, may mga exception at ang context ay dapat matukoy. So yan po yung mga salitang may encounter natin sa chapter 2. So tingnan natin yung hamon sa atin. Dito po sa chapter 2. Pag tinignan po natin yung katotohanan ng kahalagahan ng chapter 2, makikita po natin dyan yung pong paghatol talaga ng Diyos. So hinahamon tayo ng Roma chapter 2 na suriin at tukuyin ang ating sariling mga pagkakamali bago husgahan ng iba na kinikilala ang paghatol ng Diyos bilang matuwid at walang kinikilingan. So dinidiin po yan sa chapter 2 ng Roma. Sapagkat walang pagkakaiba, sabi doon, sapagkat walang pagkakaiba ang Diyos sa lahat ng tao. So ibig sabihin, yung pong paghatol ng Diyos ay hindi nakadepende sa atin pong mga pagsunod. Ito po ay nakadepende sa kanyang pagiging Diyos at hindi po siya nagtatangi. Ang paghatol po ng Diyos, ang Diyos ay makatarungan at walang itinatangi. Siya ang humusga sa lahat ng tao batay sa kanilang mga gawa at sa liwanag na kanilang natanggap. So ano po yung makikita natin kahalagahan nito sa atin pong pag-aaral? Yung pong pagkakapantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ano ho? So ibig sabihin, ang Diyos po ay pantay-pantay at pantay ang kanyang paghatol sa pag-aaral natin ito. Makikita pa rin natin yung Diyos na soberano. So pag tinignan po natin yung pagtanggap sa ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan ay para sa lahat. Ano ho? At anuman ang kanilang pangangailangan o estado sa buhay. So makikita po natin yung pong kaligtasan, ito po ay inio-offer ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga magulat mga kapatid, ang hamon sa atin ay ito. Ano ho? Suriin at tukuyin ang ating sarili, mga pagkakamali bago husgahan ng iba, na kinikilala ang paghatol ng Diyos bilang matuwid at walang kinikilangan. So wala po tayong karapatan na humatol sa sinumang tao. Ang Diyos lamang ang hahatol. So magandang gabi mga magulat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito sa atin pong pagtingin sa aklat ng Roma. Sa Diyos po ang papuri, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil ang aklat ng Roma, kabanatang 2 ay nagmumulat sa amin na kayo ang Diyos na hahatol sa lahat ng tao. At ang inyong pong paghatol ay batay sa inyong pong katangian, batay po sa inyong pagiging Diyos na banal, at batay po ito, Panginoon, sa inyong hindi nagbabagong katangian. Kaya tulungan niyo po kami na suriin ang aming pong mga sarili at tiyakin na hindi po kami humahatol sa aming pong kapwa. Panginoon, maraming pong salamat dahil pinapakita ng Book of Romans na sa kabila ng kami ay makasalanan, ay po pwedeng matamo namin ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para tubusin ang bawat isa sa amin. Salamat po, tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala ng lubusan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tama ang hirap at bigat ng aking sala. Galak ay malayo at sigala'y nawawala. Sarili mahina, di sapat, ano magawa? Pag-asa ko
paglay at kalinisan, ngayon'y magkakamit. Kailangan ko ay ang pagpapatawad mo, kalinisan, banal, mula lamang sa'yo. Pag-ibig at biyaya mo ay di pinagkait. Paglay at kalinisan, ngayon'y magkakamit kay Jesus. Amen. Salamat sa mensahe ng awit at salamat po Pastor Marlon sa gabing ito. Wala kaming ibang dalangin kundi ang bawat isa ay masumpungan na may katapatang ipinapahayag din naman ng mabuting balita. Ngayon naman ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay napagpala sa gawain ngayong gabi, malaya po kayong mag-raise hand, mag-unmute o kaya ay mag-message sa ating chat box. Salamat po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating live at ganun din sa ating Google Meet ngayon, maging sa ating mga kapatid na nagkaroon ng gawain at nagkaroon ng nagpagal at nagkaroon ng nawawala si Ate She. Salamat po sa ating mga kapatid ngayong gabi, kila Heart, kay Pastor Marlon, at maging kay Kuya Lem. Sige po, meron po ba? Kung wala na po, mag-open cam na po tayo para po sa ating picture taking. Yan, wait po natin ang ating ibang mga kapatid na nag-open cam. Wait lang po. Bilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Salamat po. Magandang Salamat gabi. isa. Sa atin. Bye. Good night. Salamat. Salamat po.